ganitong katungkulan ay nagtaksil sa tiwala ng tao, binabaluktot ang batas at nagpapayaman sa pwesto. Nawawala ang moral at konstitusyonal nitong karapatang mamahala. Noong 2013, idineklara na ang pork barrel system ay labag sa saligang batas. Gayunpaman, lihim itong ibinalik at ngayon ay nagsilang ng mas malaking halimaw. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Cambodia, may civil war din yata sila. Basta hindi tayo talaga yung yung mag-host supposedly next year. Pero dahil nga doon sa naka-schedule na mag-host, may problema siya. Yung susunod tayo na, kaya sa atin binigay. Hindi yan binigay sa atin dahil tayo magaling. Tingnan mo, ito. Binigay kay Bongbong Marcos yung martilyo. Wala pa daw 10 minutes, nawawala na yung martilyo. Hindi, joke lang, joke lang. Hindi totoo yun. Pagtatanggol nila tayo sa China kapag nang nagkagulo. Pagtatanggol, wala pang ang gulo eh. Ginugulangan na tayo. Di ba? Wala pang gulo, wala pang gera, ginugulangan na tayo. Di lalo na pag nagkagera, puta magsisilayasan yan. I shall return yan. Pagbalik nila sa Pilipinas, durug na naman tayo. Buti sana kung lahat ng missile tatama sa bahay ni Bongbong. Eh. Walang problema eh. Sila lang maapektuhan. Hindi eh. Lahat tayo apektado eh. Nakukuha nyo? Ang dami nating pabor na ibinigay sa kanila. Para lang sa sa isang pangako. Ano yung pangako na yun? Na ipagtatanggol nila tayo sa China. Poke ng ina niyan. Hindi naman tayo inaano ng China. Iyan namang karagatan na yan na pinag-aaway-awayan. Hindi lang naman China at Pilipinas ang may claim dyan. Marami namang bansa. Mga bugok. Utang ina nyo. Unang-una sa lahat, dapat atin naman talaga yan. Atin naman talaga yan eh. Kaya lang putang ina nyo, di nyo nga sinisingil si Trillanes. Siya nga daw may kasalanan dyan eh. Kaya nga daw nakapagtayo ng mga isla yung mga ulul na yan dyan dahil di umano. Kagagawa ni Trillanes. Tapos putang ina nyo. Itong si Tariela na to na mukhang puwet ng manok. Tangina, pinaglisa sa ng loob. Oh, yung ilong mas malaki pa kaysa sa utak niya. Oh, inaaway lahat ng mga Duterte pagdating sa South China Sea. Na sinasabi nila na masyado daw pro-China ang mga Duterte kaya hindi daw inaaway ang China at gusto makipag-ayos sa China. Samantalang putangin ng yan. Si Trillanes naman na may kagagawan kaya nawala sa atin yung mga pag-aari natin dyan sa karagatan na yan. Ang mga Duterte, nakikita nila ang Chinese as business partner. Katulad din ng ibang mga bansa sa ASEAN, ang pinakabida sa Asia, alam nyo kung sino? Ang pinakabida sa Asia, ang China. At lahat ng mga bansa gustong makipag-ayos sa China. Gustong makipagnegosyo sa China. Tayo lang ang may ayaw. Kala mo naman ang yaman-yaman natin dahil lang nakadikit tayo sa mga kano. Masyado kayong bilib na bilib sa mga kano. Wala pa tayong napakikinabangan sa kano. Pinipirahan lang tayo ng kano. Tapos gustong-gusto nyo ng kano. Pangako nila, pagtatanggol tayo sa China. Eh paano kung hindi naman tayo ginulo ng China? Oh, edi sila lang nakinabang sa atin. Wala naman tayong pakinabang sa kanila. Baka kaya gusto na magkagera na itong mga dilawan tae at awayin na yung China para masingil na natin yung Amerika sa pangako nila. Eh paano kung mambubudol sila katulad ni Bongbong? Oh, anong mangyayari sa Pilipinas? Oh, paano kung hindi naman talaga tayo pagtatanggol ng mga yan? Oh, anong mangyayari sa Pilipinas? Nga. Ayun, di kayo nag-iisip. Oh, ito, pakinggan natin ito balitan to. Ng pagtanggal ng taripa ng Amerika sa ilang ASEAN countries. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si One News Economy Editor Regina Lake. Reg, una sa lahat, ano bang taripa at ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino? Well, Jiggy, alam na naman natin ang taripa is the
Ang taripa ay ang duty or a tax that you pay on any goods that are imported. Ang taripa is duties and taxes that you pay when you import. When you import, ibig sabihin, kukuha ka, gaano kalaki yung buwis na babayaran mo. So kung gaano kalaki yung buwis na babayaran mo, ganun din kamahal yung produkto na aangkatin mo mula sa bansa na yun. Kung halimbawa, ikaw, bibili ka ng paninda mo at yung paninda mo manggagaling doon sa best friend mo. Sa tingin mo dapat bigyan yung best friend mo bigyan kanya ng mas mataas na presyo. 'Di ba hindi? Siyempre ako pala kaibigan din ako, marami akong kaibigan eh. Minsan ang benta ko sa ice buko 15. Pero ang puhunan ko 7 lang. Ibibigay ko yun sa kaibigan ko ng 7 lang din. Bakit? Basta importante hindi ako nalugi. Ganun pag magkaibigan. Putang ina dito, hindi. Kaibigan mong naturingan, binigyan mo ng mga base militar sa Pilipinas. Tragis yan. Kinawawa ka ng ilang taon nung sinakop ka nila. Tapos po yan, nung bumili ka sa kanya ng produkto, sandamukal na patong, pati ikaw pinagkakitaan. Nakita nyo yung pakiramdam, di ba? Kung ikaw, inaanak mo sa binyag, humingi sa'yo ng limbawa, humingi sa'yo ng chichirya. May tindahan ka, inaanak mo, Ninong, pabili po chichirya. Siyempre sasabihin mo, hindi na inaanak ko, ito na, kunin mo na yung pera mo, itabi mo na yan, ito na, para magmerienda ka. Di ba ganon? Pero dito, hindi. Inaanak, sabi mo, pabili naman Ninong ng chichirya. Ito, chichirya na to, 20 lang to pero para sa'yo, 40 na lang. Ay na pinagkakitaan mo pa. Kaibigan mo, inaanak mo, pinagkakitaan mo pa. Ganun ang ginawa kay Bongbong ng Amerika. Tapos tuwan-tuwa siya. So, ang epekto nito is pag pumili ka ng produkto or serbisyo na imported, of course, if mas mataas yung taripa, mas mataas yung babayaran mo. At masasabi ba nating tila inisnab ni US President Donald Trump ang Pangulo dito sa ASEAN Summit? Ito, kita mo Yung tanong, inisnab ba si Pangulong Duterte sa ASEAN Summit? Ang sagot dyan, yes or no. Pero puta itong media, hindi nila sasagutin yan ng yes or no. Kailangan yung sagot nila, kasi nandiyan sila sa Malaysia. Kailangan yung sagot nila, siguro baka hindi sila isakay sa aeroplano pa uwi ni Bongbong pag mali-mali sagot nila. So kailangan yung sagot nila, hindi magmukhang tanga si Bongbong. Kasi maganda yung tanong So binaliwala ba si Bongbong dyan at ang Pilipinas dyan sa ASEAN Summit? Ang sagot doon, oo, binaliwala talaga tayo. Bakit? Putang ina, imaginein mo, pinapunta tayo sa Amerika para patawan tayo ng napakalaking taripa. Ang taripa noon, 17. 17% lang ang taripa. Ngayon, nung tinaasan niya ng Amerika, ginawa niyang 20. Ginawa niyang 20 ngayon ang ginawa ni Bongbong, nag-inarte, baka naman pwede tayo mag-usap, please. Kasi matagal niya ng pangarap makausap si Donald Trump kasi feeling niya si Duterte. Nasabik na sabik si Donald Trump sa kanya, hindi niya alam burat sa kanya si Donald Trump. Sige, punta ka rito sa Amerika, usap tayo. Punta naman sa Amerika si tanga, hindi sinama yung asawa kasi baka pag sinama yung asawa, ikulong na ron so ngayon pagdating niya doon, sabi ni Donald Trump, dahil magaling ka makipag-negotiate, dahil magaling kang leader, bigyan kita ng -1. Utang na parang kanta, no? -1. 20, gawin nating 19. Putang ina, tuwan-tuwa si tanga. Sabi niya, thank you very much. At least nabawasan. Gago, 17 lang yan nun 17, ginalawang 20, di plus 3. Binawasan ng isa, di plus 2 pa din. Tanga. Lugi pa rin tayo, inutil ka talaga. Ganyang kabobo si Bobo Marcos. That's a good question, Jiggy, no? Hindi nasagot. That's a good question. Ang tanong, binaliwala ba tayo dyan? Tinan nyo sagot. And kung sa unang tingin, mukha ngang ganon because... Sa unang tingin mo ang ganon, gaga. Ganon talaga. Putangin na yan. Ano sa unang tingin, mukha ngang ganon? Inutil. Ganon talaga. Walang respeto sa atin si Pangulong Donald Trump. Walang respeto kasi alam niya, puta, hindi naman dapat talaga nire-respeto itong si Bongbong Marcos.
Yung mga bumoto nga sa kanya sa Pilipinas, di na siya nirirespeto. Majority nga ng mga Pilipino, hindi siya nirirespeto. Tingin mo, irerespeto siya ni Donald Trump? Sino ba siya? Number one, matagal na nag-negotiate ang US at ang Pilipinas sa regarding sa tariffs na to. In fact, 3 months na nakalipas since President Marcos went to the White House, diba? And if you will recall, binabalang sa 19% ang tariffs that the US imposed on the Philippines mula sa 20%. So, So diniin niya, binabalang ng isa. Pumunta pa siya sa Amerika na masahe pa siya. isang percentage point lang. So, naging malaking issue din yon. So 3 months na sila nag-negotiate. So, hanggang ngayon, wala pa rin tayong finality in terms of ano nga ba yung huling taripa i-impose ng US sa Pilipinas. Yun na yun, final na yun. 19, yun nga. Kaya nga ngayon siya sinisilip. Bakit siya, 19, yung mga karatig bayan natin, bokya. As in, libre. Kukunin lang nila yung kanilang produkto ron, babayaran lang nila yung cost. Wala silang babayarang duties and taxes kapag bumili sila ng produkto. So, gaano katanga si Bongbong? Sobra. May respeto ba Amerika kay Bongbong? Wala. Meron tayong ilang EDCA sites sa binigay sa kanila. Sobrang pabor sa kanila. Inaaway pa natin yung China para sa kanila. Para saan? Para sa 19% na taripa. Walang respeto. And pangalawang issue is ito nga, pagtitingnan mo, itong Thailand, Malaysia, and Cambodia Thailand, Malaysia, Cambodia. Anong produkto meron sa Thailand? Kung anong meron sa Pilipinas, meron sa Thailand. Anong produkto meron sa Malaysia? Kung ano meron sa Pilipinas, meron sa Malaysia. Anong meron sa Cambodia? Kung anong meron ng Cambodia, meron din ng Malaysia. Bakit ang Amerika nagbigay ng zero tariff sa kanila? Bakit? Kasi kailangan, ang ibig sabihin nun, gusto ng Amerika na makipagnegosyo dito sa 3 bansa na ito. Siyempre, pag binigyan kita ng zero tariff, bibigyan mo rin ako ng kapalit. Anong kapalit? Mga saging siguro, saging. Mga pastil o yung chicken pastil. Ano pang produkto nila? Sili, ganyan. Meron din naman tayong ganung produkto Kaibigan pa kita. Bakit hindi mo ako binigyan ng ganyang deal? Kasi dito, ang sasabihin nitong reporter, may kapalit naman yun. Tanga, natural may kapalit yun. May kapalit talaga yun. Kaya nga nag-bargain ang Amerika na, hindi sige, hindi ko kayo bibigyan ng taripa, pero may pero talaga yun. Di tayo lang naman ang nagbigay ng halos, ibigay na natin yung buong kaluluwa ng Pilipinas sa Amerika, tapos pinagkakakitaan pa rin nila tayo. Ganyang katanga si Bongbong. Nakakuha ng preferential zero tariff rate sa US galing na nakaraan na ASEAN Summit just this week. But I spoke to a few analysts tsaka economists, and sabi nila, ito yung klaseng trade deal that comes with strings attached. Yes, of course. Alam nga naman, may mamigay ako sa'yo ng zero tariff ng wala akong pakinabang. Negosyanteng Amerika, kapitalista yan. Naturalmente, pagka yan nagbigay ng pabor, you scratch my back, I scratch your back. Normal yun. Kaya nga, doon mo ngayon ilalagay si Bongbong Marcos sa nagbigay si Donald Trump ng zero tariff sa mga bansa na to with strings attached. Putang ina tayo, may strings attached na nga. Hindi pa tayo binigyan ng zero na taripa. Hindi pa pinansin si Bongbong dyan sa ASEAN. Anak ng tinapay naman. Nakita nyo yung diferensya, di ba? Yung strings attached that we're talking about. In exchange for 0% tariff sa certain products, and by the way, itong 0%, hindi to across the board. Hindi across the board. For certain products that you need. Products that definitely Thailand needs with strings attached. Ano yung strings attached? O iilang produkto lang ng mga bansang ito ang mabibigyan ng 0% tariff. In exchange for these, kailangan nilang buksan ang buong market nila to US products. Buksan yung buong market nila to US products. Either US can get anything that they need. Bigas, asukal, siling, labuyo.
Lahat. Basta buksan nyo. Lahat ng kailangan ko sa inyo, dapat ibigay nyo sa akin. At the cost, syempre, di man libre yan. Di ba, nakatulong pa. Kasi yung produkto ng mga bansa na nabanggit, makakarating ng Amerika. At kung hindi naman sila nagbigay ng zero tariff, let's say for example sa bigas, hindi sila nagbigay ng zero tariff sa Amerika, kumita pa sila sa duties and taxes, tama? Dito sa Pilipinas, walang jo. Ibig sabihin, wala silang gustong produkto ng Pilipinas. Bakit? Wala na silang makuha produkto rito, puros nakawan Particularly U.S. agriculture and industrial products. So alam naman natin, U.S. is a powerhouse pagdating sa agriculture. They produce anything from vegetables to corn to wheat, lahat yon, di ba? So ang in exchange for that, itong mga bansang ito sa ASEAN, kailangan buksan to a wider extent itong markets nila sa U.S. And then pangalawa, meron din, as far as we know, hindi ko pa nakikita yung detalye for Thailand and for Cambodia, pero yung sa Malaysia, as far as we can see, mukhang meron din commitment na bumili ang Malaysia ng billions of dollars worth of products from the US. So, mayroong ganong deal. Bumili kayo ng billions of products nito. Ganun kagaling si Donald Trump Yung mga produkto niyang hindi bumibenta sa Amerika, ibibenta niya sa mga bansa dito sa mga third world country sa Asia. Ito, yung ampalayang puro buto. Ito, ampalayang puro buto. Bilhin nyo na to, ha? Kasi hindi bumibenta yun sa kanila, kaya itatapon nila yan sa mga bansa na yan. At deal yun na bumili kayo. Tinan mo, inalok nyo ba si Bongbong Marcos ng kailangan mong bumili ng billions of dollars worth ng mantika, ganon, sa akin. Basta may deal tayo, basta bibili ka sa akin. Inalok niya ba si Bongbong na ganon? Alam mo ba't niya hindi inalok si Bongbong? Kasi wala na daw tayong pambili. Okay nang ina niya, ninakaw na nila lahat Ninakaw na nila lahat yung pera. Wala na tayong pambili, hayop na yan. Kaya hindi na tayo inalok. Imagine, inaalok ni Donald Trump yung isang bansa ng multibillion na purchase. Alam niya na itong mga bansa na to, mayayaman. Ba't hindi niya inalok Pilipinas? Alam niya na dito sa Pilipinas, ang mayaman, yung politiko lang. Kaya wala naman akong mahihita sa Pilipinas na puro magnanakaw yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Ano na lang. Wag na. Ito na lang kausapin ko tong tatlong. Kita mo kung gaano kahiya-hiya si Bongbong. Yun yung strings attached that we're talking about. And yun din actually yung point ni Presidential Advisor on Economic Affairs, Frederick Go, na-mention nga ni Mase kanina. Yun din yung point nila, which is why hindi naman sa inisnab tayo pero hindi na sila nag-participate kasi tinan mo kalokohan nila. Hindi daw sila nag-participate doon sa deal sa sa usapan na yon. Bakit? Kasi kawawa naman daw yung mga magsasaka natin. Kung halimbawa si Amerika tawag diyan, pilitin tayo, hindi naman pilitin. Pero bibigyan niya tayo ng mas mababang taripa sa kapalit na bibili tayo ng multibillion halaga ng produkto na dadalhin natin dito sa Pilipinas. Tanga ka pala Halimbawa, ang produkto natin dito, bigas. Bakit ka kukuha ng bigas sa Amerika? Hindi ba? Siyempre, kukuha ka ng mga bagay sa Amerika, yun yung i-deal mo. Marami kaming bigas Anong gusto niyo pang makuha? Mga korap na opisyal? Hindi na. Marami na rin kaming korap na opisyal. Di na namin bibilin yan. Anong nyo? Sampagita. Oo, tama. Konti lang sampagita namin sa Pilipinas. Yan ang bibili namin sa inyo, sampagita. Hindi ba? Bakit sasabihin mo na hindi na tayo nakipag-usap doon? Kasi kawawa mga magsasaka natin, tanga. Yan na nga yung pagkakataon mo. Kaya ka nga nagpunta dyan sa ASEAN para makipag-usap sa mga world leaders at ialok mo yung bansa mo. Ialok mo lahat ng produkto ng bansa mo para magkaroon kayo ng magandang relasyon. Anong produkto mo? Marijuana? Cocaine? Wag naman yun. Pangit Anong produkto mo? Yan, yung chicharong bulaklak. Ganun ba? Sige. Hindi ba, iaalok mo yun, kaya ka nagpunta dyan, makikipag-business ka sa mga world leaders, tapos, hindi na kami nakisali. Kasi, wala naman tayong pambili ng bilyong-bilyong halaga ng mga bagay-bagay sa Amerika dahil ninakaw na lahat
Okay nang ina nyo. Mga gago talaga kayo minuto. Kaya kayo pumunta dyan para makipagkwentuhan dito sa mga lecheng to. Tapos sasabihin nyo, hindi na. Ba't pa kayo nagpunta dyan? Di sana sa bahay na lang, luto kayo ng cup noodles. Tapos pinatak nyo sa mga mata nyo. Mga hayop kayo, mga tanga. Ang goal daw nila is to try to protect the local producers and Yung goal nyo, try to protect the local producers, ulul. Ang ina nyo. Angkat nga kayo ng angkat ng asukal tsaka bigas eh. Meron naman tayong produktong ganun dito eh. Angkat kayo ng angkat, at sabihin nyo po, protektahan yung mga farmers natin, mga tanga. Sinungaling. protect the market access, lalo na sa mga produkto na corn, poultry products, rice, and yung mga usual na agricultural commodities na pinoproduce ng Pilipinas. Jiggy. Anyways. Ito isang patunay, mga bossing, na ito si Bongbong Marcos ay binastos sa ASEAN. Ito, papakita ko sa inyo. Ito. Nakita nyo? Di ba? Tinawag si Bongbong Marcos dahil tayo na ang mag-host ng ASEAN next year. Tuwan-tuwa yung mga tatanga-tanga na mga loyalista. Sabing galing talaga ni Bongbong. Siya ang napili. Gago. Siya napili. Talagang pinipili yan. Ano yan? Tawag dito, ipinapasa-pasa talaga yan. Nagkataon sa atin na yung susunod kasi nga tumanggi. Tumanggi ang Myanmar ba tumanggi? O Cambodia? Myanmar yata ang tumanggi dahil sa meron silang problema internal. Meron silang may civil war din yata sila. Basta hindi tayo talaga yung yung mag-host supposedly next year. Pero dahil nga doon sa naka-schedule na mag-host, may problema siya. Yung susunod tayo na, kaya sa atin binigay. Hindi yan binigay sa atin dahil tayo magaling. Tingnan mo, ito. Binigay kay Bongbong Marcos yung martilyo. Wala pa daw 10 minutes, nawawala na yung martilyo. Hindi, joke lang. Hindi totoo yun. Binigay daw sa kanya, ikaw na ang magiging leader ng ASEAN next, ikaw ang host ng ASEAN next year, ha? Thank you. Tapos paglingon daw niya, nasa yung martilyo, nawala. Tangina, binulsa mo? Hindi ko binulsa. Nawawala, hindi mo pa binibigay sa akin. Pucha yung martilyo, hanggang ngayon hindi pa makita. Joke lang yun. Pero pag bigay sa kanya ng martilyo, sinong ipinapakita sa napakalaking screen? Mas malaki pa sa screen. Mas malaki pa sa pagkatao ni Bongbong Marcos, si Pangulong Duterte. Pwede namang picture niya ipakita dyan, yung ngumingiwi siyang ganun eh. Pero bakit ang ipinakita dito habang naglalakad siya papunta dyan sa podium at tatanggapin yung martilyo ng katarantaduhan, bakit si Pangulong Duterte? Ibig sabihin, ang ASEAN, si Pangulong Duterte ina-acknowledge. Siya yung nandiyan dyan eh. Di sana yung asawa niyang mukhang paan ng manok. Yung nilagay dyan kung gusto sila. Kaya siya. Yung anak niyang nakaluwa yung mata. Pwede naman yun ang ilagay dyan. Bakit si Pangulong Duterte ilagay dyan? It's a sign na ang mga world leaders still respects PRRD. The ASEAN respects PRRD. Na itong baka ng inanto, itong si PRRD, ipinatapon sa ibang bansa. Kauna-unahang presidente natin na nakilala sa buong mundo sa katapangan. Kasi dalawa lang ang presidente na nakilala sa buong mundo, presidente ng Pilipinas ha. Dalawa lang presidente natin nakilala sa buong mundo na pagkatapos ng gera ha. Dalawa lang. Sino? Si Marcos Sr. Nakilala dahil siya ang pinakamagnanakaw sa buong mundo. Oo. Tapos, pangalawa, si Pangulong Duterte dahil inayos niya yung sinirang Pilipinas nito ni Marcos at saka ni Cory Aquino. Nakilala siya sa buong mundo. Yung mga tao sa buong mundo talaga namang gustong-gusto siyang ampunin. Sobrang nakilala ang lahing Pilipino dahil dito kay Pangulong Duterte. Tapos ipinamigay mo sa ibang bansa. Meron ka namang korte rito, ipinamigay mo sa ibang bansa. Yung yung ICI, ayaw daw niyang madaliin na magsampa ng kaso dito kanila Zaldico tsaka sa pinsan niyang tanga. Pero si Pangulong Duterte na walang due process,
Dali-dali, walang isang araw, ipinadala nila kagad sa ibang bansa. Wala naman ninakaw na pera ng taong bayan yan. Sila yung magnanakaw. Tapos, ang gusto niyang mangyari ngayon, wag nating madaliin. Wag nating madaliin, anuhin natin, padaanin natin sa due process. Putangin na yan. Pagka para sa kanila, may due process. Kapag para sa iba, pagka para sa kalaban nila, hindi na ikulong na kagad yan, nagmamadali pa. Mas mabilis pa sa alas 4. So ito, isang malaking kasi sinasabi dun binastos ba tayo dyan sa ASEAN? Oo. Binastos tayo. Bakit? Mantakin mo namigay ng zero tariff si Donald Trump. Zero. Hindi naman ginawang 5, 10. Putang ina, zero. Okay lang sana kung 1 o 2. Hindi zero. Hindi ba sampal sa'yo yun, Bongbong? Nakaibigan mo sila na taing-tai ka na ipagtanggol ka nila tapos pinagkakakitaan ka nila ni hindi ka nila tinutulungan sa ekonomiya mo. Tapos pagdating dito sa ASEAN, sa harap ng lahat ng mga leader ng buong mundo, putang ina ang pinakikita si Duterte. Di ka nahihiya, Bongbong. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Wala ka talagang Wala ka sa katinuan. Oh. Ayan si Pangulong Duterte. Ang pinakikita, putang ina kung ako Bongbong, tumakbo ko palayo Walang delikadesa tong putang ina nito, walang hiya talaga Kasi kung ako ganyan, magagalit ako. Oh wait, why I am the president of the Philippines. How come Duterte is in the big screen? Duterte is my enemy. Kasi syempre alam ng buong mundo na ang nagpalibing sa magnanakaw na tatay nito, katulad niya, si Pangulong Duterte. Oo, kilala ang mga Pilipino sa pagtanaw sa utang na loob. Putang, ito lang ang nag-iisang Pilipino. Hindi, buong pamilya pala niya. Ang Pilipino na walang utang na loob. Yung nagpalibing sa tatay nila. Ilang dekada, 30 years yata yung tatay nilang nandoon sa Frigidaire. Oo, putsang inaagnas na, kung ano-ano nang kumakapit. Sa sobrang dumi ng pagkatao ng tatay niya, puta hindi daw inuud yung bangkay dahil ayaw daw nung uod kainin yung katawan ng magnanakaw baka maging magnanakaw din sila. Pinalibing ni Pangulong Duterte. Alam ng buong world leaders yun na yung kasi history si Marcos Sr. Hindi mailibing si Marcos Sr. dahil ayaw ng mga Pilipino. Kung pwede nga pati bangkay niya hindi inuwi sa Pilipinas Noong panahon, ngayon kakampi niya na yung mga dilawan tae. So pinalubing ni Duterte para magkaroon ng matapos na yung away ng pula, ng loyalista at saka ng mga Aquino, liberal. Putang ina, hindi ine-expect ko ni Duterte na pag inilibing niya pala si Marcos Sr., hindi na nga sila mag-aaway, magkakampi na sila sa pagtuligsa sa mga Duterte. Hype na yan. Pero this is a clear indication that ASEAN really toyed on Bongbong Marcos, disrespected Bongbong Marcos, at talagang binaboy-baboy si Bongbong Marcos. Kahiya-hiya. Hindi lang, baka naman sabihin nyo, ikaw talaga, Boss Dado, hindi lang siya dyan binastos. Hindi lang siya dyan binastos, pati dito. Narinig nyo? Narinig nyo nung ipinakilala siya? Anong sigaw ng tao? Boo! Sa Pilipinas na yan pukin ang ina niyan. Dito na sa Pilipinas, hindi ka na nire-respeto. In-expect mo i-respeto ka sa ibang bansa. Ulitin natin. Boo! Binubu. Kaway ng kaway ang putang ina Akala mo hindi basa yung kilikili Kaway ng kaway ang ulol. Wala namang kumakaway sa kanya. Tangina, puro multo na naman yung nakikita niyan. Boo! Boo! Kita mo? Boo! Ayun, malakas. Boo! Boo! Ay, naririnig nyo? Ang ina, nakakahiya mga bossing. Presidente ka ng Pilipinas, kaway ka ng kaway. Boxing yan, puta, gusto kang boxingin ng mga Pilipino.
Kinang-inan yan kung ako, sabi ko nga sa iyo, kung ako, magre-resign na ako kung ganito eh. Kaya lang, hindi magre-resign to, matigas ang mukha nito, mas matigas pa sa balat ng kalabaw na 10 taon nang nakabilad sa araw yung pagmumukha nito. Kaya hindi to lalayas. Pero ito ay isang patunay na itong tao na ito hindi na nirerespeto sa Pilipinas, hindi na nirerespeto sa ASEAN, at lalong-lalong hindi nirerespeto ng Amerika na feeling niya tutulungan siya sa oras ng kagipitan. Oh, di ba? Hindi ba? Oh, sabi ko nga sa inyo, nauna pa ha, bago pa man sampahan ng kaso. Bago pa man sampahan ng kaso si Zaldico, bago pa man sampahan ng kaso si Martin Romualdez, sino nang unang mga sasampahan ng kaso? Pasok? Ay laban sa ilang senador at dating kongresista na sangkot umano sa flood control scandal. Dawit daw ang mga ito sa kickback scheme sa mga proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Dating Congressman Zaldico at dati ring kongresista na si Mitch Kahayon Uy. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. So ang dinimanda rito, yung mga nabanggit sa Senado. Nabanggit ng mga nabanggit nito nila Bryce. Pero hindi kinasuhan, inimbestigahan man lang yung talagang may kasalanan. Una, si Zaldico, kasama naman doon sa nila. Pero yung amo ni Zaldico, hindi magiging ganyang kagarapal si Zaldico kung walang backup, kung walang amo yan. Kasi kung si Zaldico ang amo, siya sana ang naging Speaker of the House. Di ba kung siya lang mag-isa gumawa nitong sindikato na to, bakit si Martin ang Speaker of the House? Kung mas malakas naman pala siya kay Martin Romualdez at kaya niyang gawin lahat ng mga pandarambong na ito, di ba? It's better to do it when you're the boss than you are an errand boy of the boss of the Congress. So hindi talaga tayo naniniwala na itong si Zaldico acted on his own. May amo yan, at least 3. May 3 pang amo yan. Oo, magkakamag-anak. Sigurado tayo dyan. Bakit si Zaldico lang ang inimbestigahan? Isang beses lang nagpunta si Romualdez dyan, wala pang 1 oras, paglabas nagpa-presscon na. Tapos biglang absuelto na siya, hindi na siya iimbestigahan. Di sana kasama siya sa iimbestigahan tsaka sasampahan ng kaso. Sampahan din natin ng kaso si Romualdez dahil amo siya ni Zaldico. Kasi nangyari yan eh. Di ba sinabi ko sa inyo nangyari na yan kay General Bantag? Yung tinuturo ng mga testigo na nag-utos pumatay kay Percy Lapid, yung isang opisyal diyan sa Kalimutan ko na yung pangalan eh. Isang opisyal diyan sa Bucor. Oo. Tapos yung opisyal na yun, dahil si Bantag, amo niya, wala naman silang nakitang text na nag-uutos si Bantag dun sa tao na ipapatay si Percy. Wala talaga eh. Walang bulbul si si Bantag na naiwan dun sa crime scene. Walang science. Walang magpapatunay talaga. Assumption lang na dahil amo niya si Bantag may kasong murder. Doon sa logic na amo siya noong nag-utos di umano pumatay kay Percy Lapid. Kasi si Percy Lapid, binabanatan, 1 beses binanatan si Bantag. Mas marami pang beses na binanatan ni Percy Lapid si Bongbong Marcos at saka si Boying Rimulya kaysa sa numero ng beses na binabanatan niya si General Bantag. Si General Bantag may kaso murder. Di ba? Katulad nito sa may Pamplona. Yung namatay na si Digamo.
Ano sabi ni Boying? Ang pumatay dyan, ang mastermind dyan, si Arnie Tevez. Bakit? Kasi siya yung kalaban sa politika eh. Kinang ina niyan. Walang ebidensya. Walang pagkakakilanlan na wala siya doon. Nasa Amerika siya. Yung mga pumatay, yung mga nahuli nila di umano, 10 yun, bumaliktad na at sinabi na, hindi talaga totoo yun. Inano lang kami, pinressure lang kami para ituro si Arnie Tevez. Ganun ang nangyari. Pero si Arnie Tevez, tinan mo, siyang mastermind. Kahit na wala naman silang pruweba, walang CCTV footage, walang text message. Puro fake news na sumakay daw doon sa helicopter, ganito karami, ang capacity ng helicopter, 5 lang, 6 daw yung sumakay. May yung mga ganyang fake news na ginagawa nila, mga bossing, di ba? So dito, si Zaldico, inano mo, sinampahan mo ng kaso, dapat yung amo ni Zaldico, sampahan mo rin ng kaso. Kasi nga, may hinala ka na magkasabwat yan, dalawan yan, magkasapakat yan. O, bakit hindi nila ginawa yun? Yun ang tanong natin malaki. Base sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang mga nabanggit na pangalan ay ang mga dapat sampahan ng patong-patong na kasong may kaugnayan sa anomalya sa mga flood control project, kasong pandarambong, direct at indirect bribery at corruption of public officials ang inirekomenda ng ICI na isampa ng Ombudsman. Lumalabas sa interim report ng ICI na sangkot umano ang mga nabanggit sa kickback scheme o pagtanggap ng suhol mula sa flood control projects. Ayon pa sa ICI, lumalabas sa testimonya ng ilang testigo tulad ni na dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na sa kongresista o senador nagsisimula ang sistema ng kickback. Tumatayo raw silang proponent ng mga proyektong ito. Sasabihan daw ng mga mambabatas si Alcantara na meron silang nakalaang pondo para sa infrastructure projects. Pagtapos niyan, uutusan umano ni Alcantara si Hernandez na gumawa ng listahan ng proyekto base sa pondong mayroon ang proposal. Yan na yung bunga ng investigasyon ng ICI. Kung ano yung sinasabi nyo ngayon, yung sinabi na yan sa Senado eh. Under oath, umamin na nga sila, ito yung scheme. Itong mga to parang mga tanga. Yan na yun sa tinagal-tagal nang nag-iimbestiga kayo kung ano lang yung sinabi din dun sa Senado. Yun lang din yung sinabi. Tanginan yan. Sana yung Senado na nag-conduct ng investigasyon, naka-livestream pa, napapanood pa ng mga tao. Sinikret-secret nyo kung ano pala yung sinasabi sa Senado, yun din pala yung yung findings nyo para kay mga baliw. Ang listahang yan ibibigay sa isang Carlo Rivera na siya magpapasa naman sa DPWH Regional Office o sa mismong project proponent. Dito na ito isasama sa National Expenditure Program o isisingit na mambabatas sa General Appropriations Bill o sa BICAM. Si Alcantara umano ang namimili ng kontraktor. Dito na raw magkakabayaran. The whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Yan. Yan to, nakapilo ka pa. Yan din yung sinabi sa Senado. Sinayang nyo lang yung panahon eh. Sa sobrang bagal nyo kumilos, tinan ninyo nangyari sa Pilipinas. Sinisiguro naman ng ICI na wala silang sasantuhin sa kanilang investigasyon. Walang sasantuhin, putang ina nyo. Wala na nga kayong kinasuhan. Kinasuhan nyo, puros kalaban ni Bongbong yung kinasuhan nyo. Loko-loko talaga kayo eh. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, hihintay niya ang referral ng ICI sa Ombudsman. Kapag daw inaksyonan na ito ng Ombudsman, maghahain daw sila ng kanilang tugon sa reklamo. Sa kabila nito, may mga record daw sa Senado na nagpapatunay na tutol siya noon pa man sa flood control projects. Siya pa nga raw ang kumekwestiyon sa mga proyektong hindi naman naipatupad. Binigyang DND de Villanueva. At saka, umamin. Yung mga nandiyan sa sa hearing ng Senado under oath, umamin sila. Nag-abot ka ba ng direktang pera kay Villanueva? Nag-message ba si Villanueva sa humihingi ng pera? Wala eh. Sinabi nila hindi. May inabutan kami, yung tao niya. Oh. Bakit hindi ipatawag yung tao niya? Kasi yung tao niya, malaman kung inabot ba kay Villanueva o hindi. Natumestigo na noon si Alcantara na wala siyang kinalaman sa mga kinrequestong flood control projects.
Pinabulaanan din ni Senator Jinggoy Estrada Si Jinggoy din, ganun din. Tinanong niya. Tinanong niya yung mga taga DPWH, kilala niyo ba ako? Meron ba akong sa inyo? Meron ba akong mga inutos sa inyo, hiningin pera sa inyo? Sinabi nila wala, hindi tayo magkakilala. Nagkita lang tayo sa isang birthday, nasama ako doon, pero hindi man tayo personal na magkakilala. Yun na nga yung Tapos sila pa yung sasampahan ng kaso, anak ng tinapay. na tumanggap siya ng pondong nakalaan sa flood control projects. Kaya niya raw patunayan yan sa hukuman. Iginiit din niyang batay lang sa sabi-sabi ang mga paratang sa kanya. Si Senate President Tito Soto sinabing mahalagang sundin ang batas kesa malagay sa alanganin ng Senado. May due process na naging alanganin na nung ikaw umupo dyan. Ikaw ang problema ng Senado. Ang feeling mo naman. man daw at sistema ng check and balance sa gobyerno. Isa sa ilalim naman daw ng ombudsman sa preliminary investigation ang referral ng Huwag lang tanginan yan. Alam nyo ba sa sobrang patay gutom nito ni Boying Rimulya, ila-livestream daw niya yung investigasyon ng ombudsman. Putang ina niya. For the first time in history, ila-livestream niya ang investigasyon. Investigasyon ha. Mayroon ng investigasyon yung ICI, ila-livestream din. Meron din siyang investigasyon, ila-livestream din. Tapos babalik na yung Blue Ribbon Committee, investigasyon din yun, naka-livestream din. Putang ina nyo. Baka manalo kayo niyan sa PAMAS ha. O sa Gawad Urian. Nagpapagalingan kayo, nagpapagandahan kayo ng livestream ha. Ito si Boying, muntik na mamatay ito. 5 heart bypass, tapos leukemia, buhay pa. Sabi naman ni Martires nung nakaraan sa kanyang interview, in-upload ko kagabi, masyado kasi siyang papreskon ng papreskon. Hindi naman trabaho ng ombudsman ang magpapreskon ng magpapreskon. Nung siya'y nasa DOJ, yun din ang ginawa niyan. Puro preskon, walang katapusang preskon. Dito sa ombudsman, ganun din ang gagawin. Puro preskon din. Putang ina niyan. Mag-artista ka na lang. Kung gusto mo rin pala laging lumalabas sa TV, di sumali ka na lang sa ang probinsyano ni O kaya Batang Quiapo tawag dyan, ni Coco Martin, palitan mo na siya. Total naman, gusto mo ikaw bida. Total naman, mas mahaba rin naman ang buhay mo kay Cardo Dalisay. Cardo Dalisay, ilang beses na rin pinatay, yung buhay pa rin. Ikaw rin naman, ilang beses ka na muntik mamatay, buhay ka pa rin. Palitan mo na si Cardo Dalisay. Si Tanggol na papalitan mo na si Tanggol para gusto mo rin naman ang lagi nasa TV. Kakasabi lang sa kanya, magtrabaho ka, huwag kang papreskon ng papreskon. Taputa, hindi lang preskon, gagawin niya live stream. Di ba? Tolongis talaga ito yung sinasabi ko mga bossing, na the reason why minamadali natin yung pagsasampa ng kaso kasi putya yan na, nakatakas na. Akala ko ba naka-freeze yung assets nito ni Zaldico? Paanong naitakas niya itong mga eroplano niya? Putang ina yung mga eroplano, helicopter na yan. Ilang maleta kayang dalhin niya na pera? Ilang maletang pera kayang dalhin ng eroplano na yan at saka itong helicopter niya? Ilan? Nakaalis na ng Pilipinas, nakapunta na sa ibang bansa, hindi na natin masisequester yan. Pagdating sa ibang bansa niyan, kasi nung tinatry yan irehistro sa kaap dito pagpunta niyan sa ibang bansa, ibibenta na yan sa mga bilyonaryo sa ibang bansa. Paano pa natin may babalik yung pera na yan dito sa Pilipinas yung pinambili niyan? Putang ina nyo talaga. Ang bagal-bagal nyo kasi kumilos. Talagang binigyan nyo ng panahon. Ito akin lang. Alam ko mali ako. Pero sa akin lang binigyan talaga nila ng panahon ito si Zaldico na makabuelo, na maitago yung kanyang mga ari-arian, makuha niya ng lahat ng kanyang mga kayamanan kasi hindi na yan uwi ng Pilipinas habang buhay. Titira na yan sa ibang bansa. Sabi ko sa'yo, baka bumili na ng mukha sa aso yan Sa sobrang sa sobrang kilala yung mukha niyang mukhang mongoloid. Baka bumili na ng mukha yan sa aso para hindi na siya makilala ng tao. O gano'n. Nakatakas na. Putang ina yan. Ngayon palang sasampahan ng ICI, puta nakatakas na. Ipinrease yung assets, naka-freeze yung assets. Paano nailabas tong mga to?
Naka-freeze yung assets, bakit nag-ooperate pa din yung hotel niya? Diyan sa may Pasay ba yan? Ay ba sinasabi ninyo na itong si Zaldico naka-freeze yung assets, bakit yung Misibis buhay pa? Bakit lahat ng mga ari-ari? Tapos sinasabi pa ng ICC, hindi namin matuntun kung saan yung bahay, gago. Mas nauna pang natuntun ng mga netizen kung saan siya nakatira. May bahay yan dyan sa may Valle Verde. Sa buong kanto yung bahay niya, putya, binalutan pa ng tarpaulin na puti. Bakit hindi nyo i-sequester yun? Ngayon, paano na? Dahil tinagalan nyo ng tinagalan, diversion ng diversion, pinalabas si Dick Gordon, pinalabas si Trillanes, binanatan si Arjo Atayde, binanatan si Bongo, si Chis Escudero, binanatan ni Vice Ganda si Arte Evangelista, binanatan itong si Cayetano, si Marcoleta, lahat binanatan. Tangina, nakatakas na. Pakinggan nyo tong balitan to. Wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Co? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito. 3 air assets na ito. Ganun. August pa lang. Alam na nila mangyayari to eh. Nung nagsabi si Bongbong na mahiya naman kayo, sinabihan na nila yan si Zaldico. Uy, tangina, ilalagdag ka na namin. Lumayas ka na. Sobra-sobra yung ninakaw mo hanggang mamatay, hanggang 3 kamatayan. Kaya hindi ka na maghihirap kahit na 3 buhay mo. Hindi ka na maghihirap. Huwag ka na dito sa Pilipinas dahil hayop ka naman, ginawa mong negosyo Pilipinas. Umalis ka na ng Pilipinas. So talagang pinaalis nila yan, tinan mo. Ngayon, magsasampa na sila ng kaso sa kanya finally sa ombudsman. Tangina na, yan na. Lumabas na yung balita. Wala na yung kanyang mga air assets. Nasaan yung mga... Tangina niya, hindi na inuwi ng Pilipinas. Tangina niyo, kunyari pa kayo. Alam nyo kung nasan yan, naka-lookout order yan. Ba't hindi nyo gamitin ang Interpol para iuwi yan dito? Nagamit nyo yung Interpol kay Pangulong Duterte. Nagamit nyo yung Interpol kay Arnie Tevez. Bakit hindi nyo ma-Interpol yung Judas na yan? Na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang 2 Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang 3 yan sa mga 11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang bilis nyo mag-freeze order sa mga diskaya. Tangina na auction nyo kaagad yung mga sasakyan nila. Samantalang yung mga sasakyan ni Zaldico, bahay ni Zaldico, mga aeroplano ni Zaldico, na hindi natin alam kung dumaan ba yan sa tamang proseso ng procurement, ng pagbili. Putsangina, hindi nyo na ipa-auction. Dito mo talaga makikita na itong mga nag-iimbestiga, putangina, bayad yan. Sa laki ng pera na kinulimbat nito ni Zaldico, pati si Satanas kayang bayaran yan. Gandahan is kahit na wala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibibenta. Yun naman ang importante. Ulol! Kailan yan? Walang imposible sa mga magnanakaw. Yung pera nga ng taong bayan mayroon ng batas na nagpoprotekta sa pera ng taong bayan. Putang ina, ninakaw pa nila
naikutan pa nila para makuha nila yung mga pera. Yan pa kaya? Ilang pirasong sasakyan lang yan. Ewan ko sa inyo. Businesson, putya, para ka rin nabubuhay ka na rin sa... May sarili ka na rin mundo. Ang yaman-yaman mo na. Oh, may sarili ka ng mundo kung ano-ano na rin ang ginagawa mo sa buhay mo. Diyos ko po. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Puro meeting. Puro kayo meeting. Wala kayong mga silbi. Mga hayop kayo. O ayan, sana nagustuhan ninyo itong ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. Lahat na. Mag-super thanks naman kayo. Manghiya kayo. Ang tatamad nyo, ha? O mag-like, mag-share at saka mag-follow po sa ating Facebook page. Mag-follow po, subscribe sa ating YouTube channel at sa YouTube channel ng lahat ng Banateros. Banat by Coach Oli, Master Judea, si Jay Guevara, si Sir Jack, siyempre si Paring RJ, si Boss Dada TV, ha? Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Ang taong bayan sa ilalim ng Diyos na tunay na pinuno ng lahat ng bansa ang nagpapatunay ng lahat ng otoridad ng pamahalaan ay nagmumula sa tao. Idineklara ng saligang batas na ang soberenya ay nananatili sa mga tao, hindi sa Estado o Pangulo o Kongreso, kung hindi sa mga tao. Ang mga tao ang huling tagapangalaga ng republikang ito. Kapag ang mga pinagkatiwalaan sa pampublikong katungkulan ay nagtaksil sa tiwala ng tao, binabaluktot ang batas at nagpapayaman sa pwesto, nawawala ang moral at konstitusyonal nitong karapatang mamahala. Noong 2013, idineklara na ang pork barrel system ay labag sa saligang batas. Gayunpaman, lihim itong ibinalik at ngayon ay nagsilang ng mas malaking halimaw sa isang sistematikong korupsyon. Noong Hulyo 2025, habang ang bansa ay lumulubog sa baha, ang katotohanan naman ay lumilitaw. Bilyon-bilyon, marahil mahigit 1 trilyon, ang nawawala dahil sa mga ghost projects, substandard na projects, at mga proyektong sobra sa presyo. Sa halip na magsisi, ang mga institusyon ng Estado ay nagkuntsabaan para protekta ng sarili. Pinigilan ng katotohanan at pinatatahimik ang mga saksi. Ito ay isang kabuuang pagbagsak ng tiwala ng publiko. Kaya, kumilos tayo. Hindi sa paghihimagsik, kundi sa pagsisisi at pagpapanumbalik. Ngayon, sa harap ng Diyos at kasaysayan, ipinahahayag namin. Una, na pinuputol na namin ang moral na mandato at binabawi ang aming botong pinagkatiwala sa mga nagtiwali sa gobyerno. Pangalawa, nananawagan kami ng agarang pagbibitiw ng lahat ng pambansang opisyal na nagtaksil sa tiwala ng tao, nagnakaw sa kaban ng bayan at flood control projects, at nananawagan kami sa isang espesyal na eleksyon. Pangatlo, nananawagan kami sa sandatahang lakas at mga tagapagpatupad ng batas na tumayo kasama ng mga mamamayang Pilipino at tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Mga kababayan, hindi po ito sedisyon o rebelyon. Ito po ay reforma at pagtutubos. Hayaan po natin ang bawat Pilipino ay bumangon na parang isang David sa harap ni Goliath.